Magandang umaga sa inyong lahat. Bago ako magsimula, ipapakilala ko muna ang aking sarili. Ako si Pablo. Mahal na mahal ako ng aking mga magulang dahil isa akong scholar at magaling na estudyante. Kaya hayaan niyo ako na ikwento sa inyo ang aking buhay kabataan. Isang araw, pagkatapos ng aming klase, hindi muna ako umuwi dahil makikipagkita ako sa pinakamamahal kong si James. Hi, love! Hi! Sorry, ngayon lang Coach, kasi ngayon wala kami pinalabas. It's okay, love. Ano pa yan? Ang importante nandito ka. Ano, love, yung ano ko nga pala, yung project ko. Malapit na kasi pasa nun eh. Ay, oo naman, love. May tatapusin akong research. Tatapusin ko na rin yung sa'yo. Saka nga pala, love, yung hinihingi ko sa yung 500. Meron na ba? Ay, syempre, love. Ito, sandali lang. Syempre naman, nagawan ko agad yan ng paraan. Yun, the best ka talaga. Love you. Love you too. Ano yan? Wala. Sige una na ako. Agad? Oo eh. Sige, bye. Pero, Sige, bye! habang ako ay naglalakad pa uwi, question ko ang aking sarili. Nagtataka ako kung bakit umalis agad siya. Siguro, pinapauwi na siya. O kaya naman, may gagawin lang. Habang ako ay papalapit na sa aming tahanan, naririnig ko na nag-aaway at nagsisigawan sila nanay at tatay. Saan gusto mong gawin ko, ha? Saan natanggal ako eh? Ang sabihin mo, tatanga-tanga ka. Alam mo na nga wala tayong kapera-pera tapos mawawalan ka pa ng trabaho. Hoy! Hoy, Sean! Pinapaalala ko lang sa'yo na may anak pa tayong pinapaaral. Hoy, babae! Huwag mo ako sinasabihan ng ganyan, ha? Alam ko yan lahat! Oh, ay, alam mo naman pala eh. Bakit wala kang ginagawa? Wala na naman palang trabaho si Papa. Nag-aaway na naman sila. Palagi na lang ganito. Nakakasawa na. Nakakapagod. Palagi na lang bang may problema? Kuhaan na pala ng card. Ako na lang ang kukuha. Dahil hindi na ako ganun ka-confident sa aking sarili. Nagiging pabaya na ako nitong mga nakaraang linggo. Gusto ko sana siya makausap niya. Bakit po kaya, sir? Alam mo naman, Mr. Pablo, that you are a scholar. You're being handed with allowance and support to study well. At alam ko namang magaling kang estudyante. Pero your performance says differently. Nabawi lang po ko, sir. Aba dapat lang. You don't want to lose this scholarship now, don't you? Gumuho ang aking mundo nang malaman ko na tanggal na ako sa scholar dahil sa grades ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Paano na kami? Paano na ako? Naisipan ko na lang na makipagkita sa aking mga kaibigan dahil kailangan ko ng makakausap. Nicole? Nicole! Nicole? Uy, nandiyan na pala kayo. Kanina ko pa kayo hinihintay. Kanina pa lang kami dito. Pasok. Ay, tayo nagkita-kita. Halika po, opo. Uy, te, kamusta ka? Balita ako, masaya ka ngayon ah. Hindi ka kayo, secret lang, baka masira agad. Hindi, Maliit meron ka din. Alam Ako? ko meron to. Wala, pero wala. Wala mo sinasabi. Wait, te, tulala ka ata. Ano ba kayo? Wala to. May inisip lang ako. Oo nga, te, kanina ka pa ganyan. Kanina ka pa tulala. Ano nangyari sa'yo? Ilang araw ka na namin di nakita, tas ganyan ka. Paano ba nangyari? Magsabi ka nga ng totoo. Dahil ba dyan sa boyfriend mo? Pinaparahan ka na naman ba niyan? Hindi niya ako pineperahan. At saka, alam niyo naman yung sitwasyon ng pamilya nila, di ba? At ikaw, alam mo naman na hindi kayo ganun kayaman, di ba? Hindi mo siya anak, Pablo. Pero bakit sa'yo nahingi ng pera yun, no? Pero boyfriend ko siya eh. E di responsibilidad ko siya. Eh siya ba? Boyfriend din ba ang tingin niya sa'yo? O walking Gcash? Wala nang ginawa sa'yo kundi magpagawa ng assignment at humingi ng pera? At kung ano-ano pa? Di ba sinabi na namin sa'yo na hiwalayin mo na siya? Wala pang iyayari sa relasyon niyo pag puro siya na lang yung iniisip mo. Tsaka
ang dami naman dyan, te. Maghanap ka na lang ng iba. Wala kayong alam. Mahal ako ng tao. Mahal? Nasaan yung pagmamahal doon? Eh, inuubos mo yung sarili mo para sa taong yun. Huwag mo namang isiping inaaway ka namin o kinokontra ka namin sa mga gusto mong pubs. Kaibigan mo kami. Concern lang kami sa'yo. Tapusin mo na, pubs. Mahalin mo din naman yung sarili mo. Isipin mo din yung sarili mo. Mag-isip ka naman, hindi namin kaya nakikita kang ganyan sa walang kwentang lalaki. Ano ba kayo? Kaya ko to. Ako pa ba? Uy, mga te. It's getting late na pala. Kailangan ko na umuwi. May gagawin pa ako eh. Sige, basta ingat ka, be, ha? Magsabi ka lang pag may problema ka, ha? Sige, halika na. Halika na kita. Salamat sa inyo. Natin ko na muna siya. Babalik ako, babalik ako. Bulag na akong bulag. Tanga na akong tanga. Ganyan nga siguro kapag nagmamahal ka. Para bang naging manhid ako, kahit alam ko sa sarili ko na ginagamit niya lang ako. Pwede ba tumigil ka? Nay, tay, nakauwi na po ako. Pablo, wala ka bang balak sabihin sa amin? Ang alin po? Pablo, gusto ko manggaling mismo sa bunganga mo. Ang alin po, Nay? Sabihin niyo po sa akin, ano po ang ginawa ko? May jowa ka na at lalaki pa! Hindi ba sinabi ko sa'yo na unahin mo yung pag-aaral mo? Pablo, anak, alam mo naman yung sitwasyon natin, di ba? Nay! Nag-aaral naman ako ng mabuti. Ayaw niyo ba ako nakikitang masaya? Masaya? Sa tingin mo, hindi namin alam na natanggal ka sa scholarship mo dahil sa punyetang pagmamahal mo na yan? Nay, mahal ko nga siya, Nay! At ang kapal naman talaga ng pagmumukha mo, ano? Hoy, Pablo! Wala akong anak na bakla! Hindi kita pinalaking ganyan! Itigil mo yan o papalayasin kita! Hindi palayasin niyo! Hoy, ikaw ayusin mo naman desisyon mo! Ikaw tumigil ka naman na! Sige, desisyon ko? Eh, desisyon ko naman lagi nasusunod. Hoy, ang bunganga mo naman! Ano, yan na ba natututunan mo sa jowa mo, ha? Hindi niyo kasi naiintindihan, Nay! Aba, bastos ka! Ang sakit lang sa pakiramdam na hindi ka tanggap ng mga magulang mo, no? Pero ano pa bang magagawa ko? Wala naman. Mabuti pa siguro kung makipaghiwalay na lang ako sa kanya kasi nasasaktan na rin ako. Ubos na ako. Totoo ba yun? Ay, dati yan dati. Anyari? Hala, totoo ba? Pabaya siguro. Eto pa, napagkakaalam ko, bakla daw. Kaya naman pala daming kamalasan ang nangyayari dito. Salot. Wala nga kwenta yan. Daig pa nung anak ko. Yung anak ko nakapagtapos ng cum laude. Walang Galing naman ang nagiging anak mo, kumari. Daig na daig si Papa. Talaga. Akala ba nila bulag ako? Nagbibingi-bingihan? Naririnig ko ang mga komento nila tungkol sa akin. Sobrang sama ko na ba talaga? Naging mabuting anak at mag-aaral naman ako pero bakit? Bakit ganito? Napaka-unfair naman ng buhay. Mabuti siguro kung... Tinapos ko ang aking buhay dahil hindi ko kinaya ang lahat. Oo, inaamin ko. Nagsisisi ako kung bakit ko ginawa yun. Inisip ko kung magbabago ba ang lahat kung hindi ko na ginawa yun. Pero wala na. Wala na talaga akong magagawa. At dito nagtatapos ang kwento ng aking buhay kabataan. Ang payo ko lang sa mga kabataan ngayon, wag niyo akong gagayahin. Maikli lang ang buhay, kaya huwag niyo itong sasayangin. Kung may problema kayo, makipag-usap kayo sa mga mahal niyo sa buhay at sa mga taong pinagkakatiwalaan niyo. Huwag kayong matatakot humingi ng tulong. At saka, kapag kayo ay nagmamahal, magtira rin kayo sa sarili niyo. At higit sa lahat, matuto kayong magpahinga. Huwag niyong mamadaliin lahat ng bagay. At huwag niyong papagurin ang sarili niyo.